Ang mga kalaban ay nataranta nang makita si Odin sa harap nila. Si Odin ay natawa at nagtanong kung anong ibig sabihin ng pagiging higanti niya. Normal lang naman ang laki niya, katulad ng isang ordinaryong tao. Ang mga kalaban ay kinilabutan at umatras. Sinabi nila kay Odin na napakalaki nito at hindi dapat magsinungaling na isa siyang higanti. Si Odin ay naging seryoso at sinabing bibigyan niya sila ng oras para mabuhay. Ang mga kalaban ay natigilan, nagtataka sa sinasabi nito. Si Odin ay humakbang pasulong at nagsimulang magbilang mula sa 5. Sa bilang na 4, inilapit niya ang kanyang sandata sa kanyang katawan. Ang kapitan ng kalaban ay sumigaw sa kanyang mga sundalo kung ano ang ginagawa nila. Kung hindi nabali ang kanilang mga sibat, kailangan nilang manindigan. Inutusan niya silang sumugod. Si Odin ay bumilang sa 3, at ang mga sundalo ay sumugod sa kanya na may dalang mga sibat. Mabilis na binilisan ni Odin ang kanyang pagbilang sa 2, at sa bilang na 1, kinondense niya ang kanyang katawan upang lumikha ng malakas na presyon sa lupa. Sa isang iglap, itinapon ni Odin ang mga sundalo sa hangin, sinugatan sila at sinira ang kanilang mga sandata. Napakalakas ng atake na nilinis nito ang buong paligid niya, at ang lupa ay nagkaroon ng mga bitik mula sa impact. Ang sandata ni Odin ay tumutulo ng dugo, at ipinahayag niya na sasagutin niya ang lahat ng kanilang tawag gamit ang kanyang buong katawan. Ang mga mata ni Odin ay kumislap sa layuning pumatay, at sinabi niya sa Panginoon na ipapadala niya ang natitirang mga sundalo sa kanyang tabi. Ang mga sundalo ay natigilan at tinawag si Odin na halimaw. Hindi nila maintindihan kung saan nanggaling ang lahat ng lakas na iyon. Ang ilang mga sundalo ay nagpasya na patayin siya, habang ang iba ay nag-iisip kung aatakihin siya o tatakas. Nang hindi binibigyan ng kalaban ng pagkakataong makatakas, sumugod si Odin para sa susunod na atake. Sa isa pang pagindayog ng kanyang sandata, pinatay ni Odin ang maraming kalaban ng sabay-sabay. Ang mga sundalo ay nataranta at sinabing kailangan nilang tumakas mula dito sa lahat ng paraan. Ang mukha ni Odin ay kahawig ng isang Terminator, at nagpakawala siya ng malakas na dagandong. Tinawag niya ang kalaban na kapatid at sinabing lumapit sila sa kanya. Ay padadali niya silang lahat sa bisig ng Panginoon. Sa kabilang banda, ang ferry commander ay nagmumarcha sa kanang bahagi. Iniisip niya na ang mga ferry ay matagal nang nabuhay sa mundong ito. Tradisyonal na sila ay nanirahan ng magkasama sa mga angkan sa loob ng isang saradong kagubatan. Gayunpaman, matagal na iyon, at ngayon sila rin ay nagbago sa paglipas ng panahon. Ang ferry commander ay nakilala ang kalaban, at tinanong ng kalaban kung mayroon pang mga katulad nila sa larangan ng digmaan. Parehong nagkatinginan ang ferry commander at ang kalaban. Ipinaliwanag ng commander na ang ilang mga ferry ay ibinabaling ang kanilang mga taon para sa krona sa pamamagitan ng pagiging mercenaries o pag-enlist sa hukbo. Ang kalaban ay naglabas ng isang espada, at sinabi na hindi niya siya hahabulin kung tatakbo siya ngayon. Ang ferry commander ay kinuha ang kanyang espada, at may kalmadong ekspresyon, sinabi niya na siya ang magsasabi nito. Ang kalaban ay naglabas ng kanyang espada na pinangalanang Nadir. Sinabi niya na ngayon ay ikukumpara nila kung sino ang mas malakas na espada, ang kanyang needle sword o ang kanyang espada na Nadir. Bago magsimula ang labanan, bumalot ang hamog at hangin sa lugar. Pagkatapos noon, pareho silang nagsimula sa kanilang atake. Madali na hinaranggan ng ferry commander ang atake sa pamamagitan ng mabilis na pag-atake sa espada ng kalaban. Inayos ng kalaban ang kanyang hawak sa espada at pupunta na para atakehin siya. Gayunpaman, ang ferry commander ay naglaho mula sa lugar na iyon. Isang galit at kawalang kasiyahan ang lumabas sa mukha ng kalaban dahil naiwasan ang kanyang atake. Ang ferry commander ay pumunta sa likuran ng kalaban at sinabi na walang sandata na mas mahusay kaysa sa iba sa mga sandata ng ferry. Sumugod siya para sa atake at sinabi na dahil ito sa skill ng gumagamit ng sandata. Mabilis na hinugot ng kalaban ang kanyang sandata mula sa lupa at nag-click ng dila sa galit. Sa huling sandali, nagawa niyang harangan ang atake. Biglang, hinawakan ng kalaban ang ferry commander sa leeg, na bahagya lang siyang nagulat. Hawak siya ng kalaban sa ere at sinabi, "Ngayon ang kanilang pagkakataon." Sinabi niya sa kanyang mga kasama na tumalon. Biglang, lahat ng mga nasasakupan ng kalaban ay napatay ng sabay-sabay, na nag-iwan sa kanya sa lubos na pagkalito.
Si Jackson ay hinugot ang kanyang patalim mula sa leeg ng huling kalaban. Casual siyang umupo sa tabi ng patay na katawan at nilinis ang kanyang patalim sa tela ng kalaban. Ang kalaban na nakaharap sa Ferry Commander ay nagtanong paano ito posible. Ang Ferry Commander ay nagtanong kung ang kanilang plano ay e-distract siya sa isang katulad niya at pagkatapos ay tapusin siya sa isang coordinated na atake. Tinaas ng Commander ang kanyang espada sa dibdib ng kalaban at sinabi, "Hindi masama ang plano." Pagkatapos ay pinatay niya ito sa pamamagitan ng pagsaksak sa leeg. Ang patay na katawan ng kalaban ay bumagsak, na nagmamarka sa tagumpay sa kanang bahagi rin. Tiningnan ng Commander si Jackson at tinanong kung ayos lang sa kanya na iwan ang kanyang squad leader sa likod. Kalmadong sumagot si Jackson na si Entred ay hindi ang uri na mamamatay. Kung iyon ang kaso, ay matagal na siyang namatay. Sinabi ng Commander na nagtitiwala siya sa kanyang squad leader ng husto, at hindi sumagot si Jackson dito. Lumayo siya sa lugar at sinabi na ang mga Tide ay bumabalik sa kanilang pabor. Sinabi ng Ferry Commander na ang kanilang dating battalion commander ay parang isang sprouting potato, ngunit ang kanilang kasalukuyang commander, si Marcus, ay mahusay sa sining ng digmaan. Alam niya na hindi niya palalampasan ang pagkakataong ito upang talunin ang kalaban. Nakita ni Marcus ang bentahe sa kanilang pabor, at sinabi sa kanyang Turtle Heavy Infantry na sumugod. Sa pagdinig sa utos, ang mga sundalo ay nagsimulang magmarcha pasulong. Ang mga Heavy Infantry na ito ay may top-notch armor, malalaking kalasag, at matigas na pagkakagawa. Ang mga kalaban ay natatakot sa pagtingin sa papalapit na Heavy Infantry. Ipinahayag nila na sila ay madudurog kung sila ay tatangayan ng mga ito. Isang kapitan ang nag-utos na umatras muna. Biglang, si Andrew mula sa squad ni Entred ay sumugod sa kalaban, na sinasabi na hindi niya sila hahayaang makatakas. Nakilala ng kalaban si Andrew at nagtanong, hindi ba siya ang parehong tao mula sa huling larangan ng digmaan? Sabi nila siya ang lalaking birhen pa rin. Kailangan nilang tumakas mula dito ng mabilis. Kung hindi, matatapos sila tulad ng ulo ng ghoul na iyon. Si Andrew ay sumugod sa kanila na may matang handang pumatay, at sinabi niyang papatayin niya ang walang kwentang basura. Ipapadamo niya sa kanilang lahat ang pagbabayad para sa pagtawag sa kanya na birhen. Kahit ang kasama ni Andrew ay naguguluhan sa kanya, hindi sila makapaniwala na nakikita nila si Rem sa kanya. Iniisip nila na masyado siyang naimpluwensyahan, at kinuha niya ang ugali ng baliw. Nagbabago ang eksena, kay Entred na bumalik sa front line, kasama sina Ragnar at Chris. Si Odin ay bumalik din habang nababalutan ng dugo ng kalaban, at kinakaladkad ang isang katawan. Ang iba pang mga sundalo ay nagbigay daan sa kanya at pinapanood siya ng may pagkamangha. Tinalo din ni Rem ang higanti sa pamamagitan ng pagtusok sa kanya ng maraming sibat at espada. Ang Ferry Commander, si Jackson at iba pang mga miyembro ay bumalik din pagkatapos makamit ang tagumpay. Gayun din, iniisip ng Ferry Commander na sa ngayon, ang ripple effect ay kumakalat sa buong larangan ng digmaan. Ang mga miyembro ng squad ni Entred ay nagtipon upang makita si Entred at magsaya tulad ng kanilang nakasanayan. Iniisip ng Ferry Commander na si Entred ay parang isang spring wind na nagtuturo ng daan para sa isang bagong simula. Sa kabilang banda, ang mga sundalo ng kalaban ay tumatakas sa pamamagitan ng paglalakad at mga kabayo. Sinabi ni Marcus na ang enemy commander ay tumatakas ngayon. Inutusan niya ang mga border guards na habulin sila at tapusin sila. Iniisip ni Marcus na nilampasan nila ang dagger na inihanda ng kalaban at ganap na binago ang daloy ng labanan. Hindi siya makapaniwala na ginawa ng baliw na squad ang lahat ng ito ng mag-isa. Si Chris ay nag-isip din ng parehong bagay at naramdaman na ang mga dating sarili ng mga baliw na ito ay hindi sana sumugod tulad nito. Tiningnan niya si Entred at inisip na ang impluwensya ng isang tao ay nang ibabaw sa larangan ng digmaan. Ang Ferry Commander ay lumapit kay Entred at sinabi na silang lahat ay lasing sa mahika ng spring wind. Nagbigay si Marcus ng high morale speech at sinabi sa kanyang mga sundalo na itaas ang kanilang mga boses. Dapat nilang purihin ang mga bayani ng larangan ng digmaan na ito. Nagsimulang sumigaw ang lahat ng madmen bilang parangal sa mga tagumpay ng team ni Entred. Si Chris ay nahihiya at nagtanong kung ang mga cheer na ito ay dapat na tunog na ganito.
Parang kakaiba sa kanya. Gayunpaman, hindi siya makakapagreklamo hanggat masaya ang kapitan. Tinaas ni Enshred ang kanyang kamay upang magsaya sa sandaling iyon. Ang mga sundalo ay hinahangaan at pinupuri si Enshred at ang kanyang squad para sa kanilang kahangahangang gawa.